Persecution sa mga Kristiyano sa iba't ibang bansa mas tumitindi pa. 300 churches sa Northeast India ang sinira nito lamang nakaraang linggo kaugnay ng pagpapalakas umano ng gobyerno sa Hinduismo sa bansa. 500 ang sugatan at mahigit kumulang 200 naman ang nasawi sa pangyayaring ito. Matinding takot at pagtangis ang nakabalot ngayon sa mga Kristiyano sa India matapos silang makaranas ng matinding pag-uusig. Kabilang na dito ang pagpatay mula sa mga manggagawa ng Diyos, pagsira ng kanilang mga bahay-sambahan sa pamamagitan ng pagsunog at paggiba nito. Ito ay upang ang nasabing bansa ay manatili umanong isang Hindu na bansa. Sa bansang China naman, bukod sa ipinagbawal ang pagsamba sa ating Panginoong Hesus at pagbabasa sa salita ng Diyos bilang parte ng pag-uusig sa mga Kristiyano doon, ay usap-usapan din ang pagbago umano sa buong Biblia ng mga komunista sa bansa. Layunin nito na linlangin ang mga tao o ang mga mamamayan doon at huwag maniwala sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nga lamang India at China ang mga bansang nakakaranas ng matinding pag-uusig ng mga Kristiyano, kundi marami pang bansa. Matatandaang noon pa man sa panahon ng ating Panginoong Hesus at ng mga naunang apostol ay nangyayari na ang persecution of Christians. Isa sa mga tumatak sa historya patungkol dito ay ang pag-uusig na naranasan ng mga Kristiyano sa panahon ni Emperor Nero, isang emperador ng Roma noong panahon ni Apostol Pedro. Hindi na nga lamang bago ang pag-uusig sa karamihan ng mga Kristiyanong patuloy na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, lalo na sa mga naturang bansa, mula sa pang-aabuso, pagpatay at pagsara ng kanilang mga bahay-sambahan hanggang sa pagsira nito. At bukod sa matinding pag-uusig na ito ay kasalukuyang ding nararanasan ang iba't ibang krisis sa mundo. Ukol dito, walang tigil na nagpapaalala ang God's end-time prophet and apostle na si Apostle Renato D. Carillo sa lahat, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Narito ang kanyang paalala. Ang buong mundo po ay nasa malaking pagyanig. Shaking. The whole world is under shaking. At sa dadating pong taon, ito pong krisis na ito will almost cover the globe sa kanya pong makapal na paglukob. Kaya hindi po biro ang panahon kinalalagyan po natin. Kaya hindi po biro ang panahon na kung saan ay kinakailangan tayo po yung magdesisyong magpakaseryoso ng totoo sa Diyos. Yung pong mga playing church ay napakapanganib po nun. I-devote nyo po ang inyong puso, isip, pamuhay sa aral ng Tatay, araw at gabi. The Lord Jesus Christ is coming any moment. Darkness is rising in the world. Thick darkness. You must show your faith. You must live your faith. Without faith, it is impossible to please God. At ang sabi nila sa John 8:51, pag ang salita ng Diyos ay pinamumuhay natin, hindi tayo pwedeng mamatay. You will never experience spiritual death. You will never experience death to your health, to your joy, to your peace, to your finances, to your marriage, death to your good future. No death will come to you. That will affect every area of your life. Pagkus ang lahat ng bahagi ng buhay mo will remain alive, will stay alive. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will stay. When you stand in the word of God, that can stand the test of time, no one can shake you. Nakaangkla kayo sa isang matibay na pundasyong hindi pwedeng ugain ng sino man. The whole world is being shaken. At ang hindi lang masishake, ay hindi magigibat mauuga, ay sila lamang. Ang mga tag-oras ng himala, ang mga lalaki at babae sa iba't ibang fellowship movement coalition nakikinig sa aral ng Tatay na nakatayo sa salita ng Diyos. Lahat ng hindi nakatayo sa salita ng Diyos, religion, movement, coalition, business, corporation, lahat ng hindi nakatayo sa Word of God will fall. The only one that will remain standing are those like Jesus who choose to stand
in the Word of God. Great crisis will cover the earth. Everything that can be shaken will be shaken. Fix your heart and mind to Jesus. Mga minamahal, ating ipanalangin ang ating mga kapatid sa pananampalataya mula sa mga bansa na marahas ang pag-uusig sa kanila sa ngalan ng Kristyanismo at ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan tayo ay manatiling matatag. Mangyayari lamang ito kapag tayo ay may matinding paninindigan at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa Kanyang salita. Kinakailangan din natin italaga ang ating buhay sa pakikinig at sa paglakad sa turot pangangaral ng apostol ng Diyos na siyang magpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos na hindi magigiba anuman ang pagsubok na ating pagdaanan dito sa lupa. Lagi nating tandaan na ang mananatiling tapat sa Diyos at sa Kanyang salita hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon ang siyang maliligtas. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.